kasi nakatira ko sa Quiapo. 2016-17, di ba siya na yung president? Naranasan namin maglakad na bitbit mo yung cellphone mo. Walang sasabi sa'yo, ma'am, tago mo yung cellphone mo kasi baka may ahablon. Yung kaba, kahit, promise, kahit alas 2 ng madaling araw, alas 3 maglakad ka doon, walang ano sa'yo, tulog lahat ng tao. Ganun lang kakasimple ang buhay. Maganda, masaya, walang takot. Diba? Yun lang naman gusto natin mga Pilipino eh. Mamuhay ng tahimik. Maglakad, walang di ka kabado. Diba? Yun lang. Ngayon po, Ngayon, Diyos ko, makarinig ka lang ng kaluskos. Sara mo na yung pinto mo. so kahapon nasa Tondo at Isitan tayo. Today po, araw ng Lunes, January 26, 2026. Dito tayo sa Batasan, Quezon City, sa mismong harap po ng House of Representatives para sa Tayo Kami Naman signature campaign. Araw-araw po ito ng iba-ibang location, iba-ibang lugar dito sa Metro Manila and Luzon. And tingnan nyo naman, oh. Sugod agad yung mga kababayan natin. Ang dami agad na gustong pumirma. Ayan, oh. Kita nyo yan. Kahit saan po pumunta ang Tayo Kami signature campaign van, talagang dinudumog, pinupuntahan, dinadayo ng mga nagmamahal kay PRRD. Again, tayo po ay nasa harapan ng House of Representatives dito sa Batasan. Okay, time check tayo. 9 AM ato nag-start kasi kakarating lang natin bago mag alas 10, no? So alas 10 na po ng umaga, no? 10 AM. And kita nyo yan, no? Diba? Siyempre after signature, kailangan may selfie, may picture sa standee po ni Tatay Digong. Dati kasi nakatira ko sa Quiapo. 2016-17, di ba siya na yung president? Naranasan namin maglakad na bitbit mo yung cellphone mo. Walang sasabi sa'yo, ma'am, tago mo yung cellphone mo kasi baka may ahablon. Yung kaba, kahit, promise, kahit alas 2 ng madaling araw, alas 3 maglakad ka doon, walang ano sa'yo, tulog lahat ng tao. Ganun lang kakasimple ang buhay. Maganda, masaya, walang takot. Diba? Yun lang naman gusto natin mga Pilipino eh. Mamuhay ng tahimik. Maglakad, walang di ka kabado. Diba? Yun lang. Ngayon po, Ngayon, Diyos ko, makarinig ka lang ng kaluskos. Sara mo na yung pinto mo. Baka biglang may pumasok sa'yo na. ma'am, isa na lang, maunlad ba ngayon ng Pilipinas? Diyos ko. Dati yung 1.5 mo, tatlong plastic. Ngayon yung 1.5 mo. Maliit na plastic na lang. Wala na. Wala na. Naghihirap na lang lahat ng tao sa mundo. Wala na. Maraming nagsasabi, yung mga bashers, lalo yung mga taga-kabila, tatay nyo karton. Pero just imagine, karton lang yan, karton lang yan. Pero tingnan nyo po, solid. Ang daming mga nagmamahal kay PRRD. Kahit tumakbo ulit yan, sigurado panalo si Tatay Digong. Oh. Ngayon sabihin, tatay nyo karton. Tayong bayan mo'y nagising sa boses mo. Minahal ka ng masa, ramdam nila ang puso mo. Mabigat ang laban pero di ka tumalikod. Dahil sa bayan lagi kang nakatayo at handang umalalay.
Hindi mateteknikal. Dapat ganun ang proseso eh. Hindi yung una-unahan. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi lang ito usapin na literal kung tatanggapin o hindi. Ito ay usapin, no, kung itong gobyerno kahit papano bukas pa yung kanilang tenga, bukas pa yung kanilang mata, at meron pa silang damdamin na makabayan na naramdaman nila na hindi tinanggap itong mga impeachment, nagalit last week ang taong bayan. No, so yan ang isa sa mga titignan natin. Ibig sabihin, pag ito tinanggap, kahit papaano, nakapag-isip itong mga gagon to. No, tanggapin natin, baka lalong magalit yung taong bayan. Alam mo, nag-comment na kayo Malacanang eh. Ano sabi? Ito sa impeachment complaint na hawak nila ito nito Basyo. Ano sabi? Wala daw kwenta. Hindi pa nga na-file, di ba? Hindi pa nga nakita nila eh. Ako sabihin nila na walang kwenta at invento lang daw. Alam mo itong si Claire Castro, no? Sabihin ko sa'yo, Attorney Claire, mas masarap pang kausap yung lasing sa'yo. Abogado ka pa naman. Diba? Bakit ka mo? Kasi yung lasing, pag lasing yan, lumalabas yung naturalesa. Lumalabas yung pagkatao niya. No? Ikaw, hindi ka naman siguro nagdodroga. Tama. Hindi ka naman siguro umiinom. Abogado ka pa. Pero bakit parang lasing kang kausap? Kay kami naman ang sasalo. Tatayo sa tabi mo, kami ang magiging lakas at sandigan mo. Ang pagmamahal namin ay di magbabago. Kasama mo ang Pilipino at hindi ka iwan. Ay kami naman. Yun oh. Grab rider. Oh, stop muna. Ayan, nakakatawa dito mga riders. Lalamove, Grab, Food Panda. Stop over for a while para mag-participate sa ongoing signature campaign for PRRD. Tinatakot nila ngayon ang sambayan ng Pilipino na banggitin or pag-usapan ang patungkol sa anomalya sa health ni Bongbong Marcos ngayon. Di ba nagkaroon siya ng sakit? Ngayon, binabalaan ni Claire Castro ang sambayan ng Pilipino na bawal daw pag-usapan yung kalagayan ni Bongbong Marcos. Ay, hindi pwede. Alam mo, may kasabihan tayo eh. Pag ikaw, tumakbo ka sa pampublikong serbisyo, katulad ng mga politiko, may pananagutan ka sa taong bayan na maging transparent. Ano ba ang 4 pillars of good governance? Di ba? Malinaw yan. Tops nga yan eh. Transparency. Pag sinabing transparency, ipakita mo sa taong bayan, hindi lang yung yaman na meron ka, hindi lang yung transaksyon ng gobyerno. No? Kung hindi, higit sa lahat, yung kalusugan mo, lalo bilang Pangulo. Kasi dito nakasalalay na makikita ng taong bayan kung meron ka pang kakayahang mamuno. Baka mamaya may sakit ka na, dala ng pag-a-addict mo, no? Hindi na tama yung pag-iisip mo. No? Kaya yung sinasabi ni Attorney Claire Castro na hindi dapat sinasabi yung kalusugan ng Pangulo, that is actually blasphemy. No, blasphemy yan. Bakit ka mo? Pangulo to eh. 'Di ba? Kami nga mga pribadong mamamayan. Pag nag-apply kami ng trabaho sa pribadong kumpanya, no? Iniimbestigahan kami. Bina-background check kami. Kinukuha yung mga clearances namin. No? Dinadrag test kami. Pribado yan ha. Ano pa kaya kapag ikaw ay nagsiservisyo publiko, lalo na kung ikaw ay Pangulo? Karapatan naming malaman, Attorney Claire Castro, kung ano talaga ang status ng kalusugan ng Pangulo. Kasi kung patuloy niyong itatago yan, patuloy na magdududa ang taong bayan, no? Huwag niyo ngayong sisihin ang taong bayan na meron na ngayon pinapile na impeachment.
Di ba? Kasi nga yan ang pillars of good governance. Transparency, accountability, may pananagutan ka sa taong bayan. Pananagutan mo na malaman namin, adik ka ba talaga? Pananagutan namin na malaman namin, ikaw ba talaga may sakit? O hanggang kailan pang buhay mo? Pananagutan mo yon, no? Peace, kapayapaan. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa, ikaw yung nagpapagulo eh. No, bakit nagpapagulo? Bakit? Sinasabi ng mga supporter mo na isa kang bayani, Bongbong Marcos. Dahil ikaw ang nag-broadcast ng mga maanomalyang projects na yan. Ikaw ang nagpa-imbestiga, ikaw ang gumawa ng ICI, ikaw ang nagpakulong kay Revilla. No, pero ikaw din ang utak, no, ng lahat ng anomalya na yan. Kung gusto mo talaga, Bongbong Marcos, no, na maipakita na totoo na nilalabanan mo yung mga kurap na against ka dito sa tinatawag na flood control projects, maanomalya. Unang-una, ba't hindi mo habulin itong si Jet Nisay ng pusong Pinoy na pinailan ka ng impeachment? No, mukhang uunahan ka pang matanggal. Diba? Para mahugasan yung kasalanan niya na bistado ng taong bayan dahil milyon-milyon ang tinanggap at pumirma din siya sa impeachment ni Bibi Sara. Kaya anong klaseng panggagago ang gusto nyong iparating sa taong bayan? Kaya nga ito moro-moro to eh. Diba? Ayun, since pinailan ka ni Pusong Pinoy Party List, eh di ba mas lalo mo dapat madaliin, no, na imbestigahan itong ginawang pagpapail niya ng impeachment. Kasi Bongbong Marcos, kung matino yung utak mo, tinira ka na eh, no? Eh sinama doon sa listahan, eh di dapat patanggal mo na to. Paano? Bakit? Para mawalan ng kredibilidad at para makita ng taong bayan, no, kung ikaw ay talagang bayani, no, na ikaw hindi ka natatakot. Kasi parang lumalabas blackmail to eh, di ba? Dahil sinampahan ng kaso, dahil may kaso siya, kaya sinampahan ng impeachment. No, hindi ba nakikita ng taong bayan? Kung hindi ito moro-moro, eh blackmail ito. No, ginagago ka ng equal branch of government mo. Pero hindi pa nga natin alam kung magpa-prosper to. Pero malamang sa malamang, hindi uusad ito. Kasi nga moro-moro ito. Takipan to. No, gusto niyo palabasin na neutral ang gobyerno, pwede mag-file, eh kalokohang malaki yan. Kasi kung talagang gusto nyo tapusin ang usapin dito sa pagnanakaw na ito, ang una mong kasuhan, no, yung pinsan mo, siya ang nagpagulo. Pangalawa, si Saldico. Yan ang mga dapat mong kasuhan. Okay? Sunod, security. Tatanungin ko kayo, nararamdaman pa ba ninyo ang seguridad? Meron pa ba tayong internal security? Wala, yung kagaya kahapon Ang nangyari. sabi ni brother, kayang tumagal ng sundalo ng Pilipinas ng 2 buwan pag nagkaroon ng giyera. Eh anak ng baka, nakita ninyo inambos kahapon, ang gamit RPG. No, dito lang sa loob ng bansa natin nakakapasok yung mga malalakas na gamit na yan. No, nakakapaminsalang mga gamit. So anong security inaasahan natin? Kung ito palang mga delikadong kagamitan na to na gagamitin sa pagpatay dahil sa politika, eh hawak na ng mga masasamang loob. So internally, wala na tayong security. Paano mo ngayon sasabihin na kaya mong labanan itong mga Chinese na gusto tayong girahin, na ginagamit ng Amerika yung issue nila na yan? Paano mo sasabihin na meron tayong security? Paano mo sasabihin na meron tayong food security kung hanggang ngayon yung bigas, hindi nyo may baba yung presyo? Paano nyo malalaman na secured ang taong bayan, nakaliwat kanan, may pinapatay na naman ng mga adik, at wala kang ginagawa dahil ikaw mismo ang pinuno, Bongbong Marcos, ng mga adik, at ginagawa mong Pat Session House, yung Malacanang. Diba? Peace. Wala na tayong kapayapaan. Bakit? Kaya patuloy na nagkakagulo dahil meron tayong isang lider na walang pakialam, maisulong lamang ang kanyang mga personal interest, makapagnakaw, makapanggipit, maproteksyonan ang kanyang kapangyarihan bilang presidente, no? Kesi hudang babuyin ang konstitusyon, kesi hudang ipakulong ang mga tao na sumisigaw ng korupsyon, anti-korupsyon, kesi hudang gipitin ang mga maliliit na mga kababayan natin na nagagalit dito sa gobyernong ito, wala siyang pakialam. So, ekis kaagad yung good governance na transparency, accountability, peace and security. Ekis kaagad.